Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa Batang Maynila to Eats. Ito mga kaibigan, trending po sa Twitter. Hashtag paalam Tony Gonzaga. Huwag po kayo mag-alala, buhay pa po si Tony Gonzaga. Kasi maraming na-confuse. Anong paalam Tony Gonzaga? Bakit? Patay na ba si Tony? Hindi po mga kaibigan. Etong hashtag paalam Tony Gonzaga mga kaibigan, kagagawan po ito ng mga dating tagahanga ng aktres, ng vlogger at ng singer. Yan po ay pakana nila. Kasi marami na sa mga dating fans ni Tony G ang nagbabu. Nagbabu na sa kanilang idol. Kaya ginawa nila, pinatrending nila ito sa Twitter. Yan. Kaya buhay pa po si Tony. Wag po kayo mag-alala, buhay pa po ang most powerful celebrity sa Pilipinas. So ang ginawa nila, pinatrending nila ito ilang oras bago yung inaabangang anniversary concert ni Tony Gonzaga. Actually ngayon, ongoing na yan kasi 8 o'clock po ang simula. Kaya nung lumabas po yung nagtrending ang paalam Tony Gonzaga, talaga namang marami na confused. Ano nangyari kay Tony? Bakit paalam Tony Gonzaga? So maraming nalito, maraming nagalala. Kala nila tegi na. Hindi po, ngayon po si Tony Gonzaga nandun sa Araneta Coliseum nagko-concert. Hindi natin alam kung puno ba yung venue, yung Smart Araneta Coliseum. Kagaya nung in-upload ko kanina, expect natin maraming pupunta. Kasi maraming pinapunta. Marami po nabigyan ng libreng ticket at hindi ko alam kung libre pamasahe papunta ron. So, sayang yung ticket kaya siguro marami ring mga nabigyan na nandoon na nanonood. Hindi lang natin alam kung saan yon, kung malamang doon yun sa pinakadulo. So, yan mga kaibigan. Ang nangyari, pinatrending ito ng mga dating tagahanga ni Tony Gonzaga. At tampok dyan mga kaibigan, yung mga kwento ng dating fans ng aktres, dating fans ng singer at brand endorser na si Tony G, na ngayon tinalikuran nila. Bakit tinalikuran si Tony G? Dahil sa sari-saring dahilan. Pero ang pinaka-particular doon ay yung political na paniniwala ni Tony Gonzaga. Yun po yung talagang naging dahilan kaya nag-alisan yung ibang mga tagahanga ni Tony G. Dahil sa kanyang pagsuporta kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Yung ibang dahilan hindi natin alam pero siguro yun na yung pinaka-major na dahilan kung bakit pinatrending nila itong hashtag paalam Tony Gonzaga. Kaya ito mga kaibigan, basahin natin yung mga ilang mga kwento na itong mga dating tagahanga ni Tony Gonzaga. Ito, sabi, since trending siya, hashtag paalam Tony Gonzaga, kwento ko lang that I was a huge fan of her since WhatsApp until last year. Hindi ko alam tong WhatsApp kasi hindi naman talaga ako tagahanga nito. Hindi ko talaga sinusundan to eh. So, since WhatsApp daw, itong ating kababayan, talagang ultimate idol niya talaga, itong si Tony Gonzaga. At alam yan ng buong pamilya ko. And I never thought darating ako sa point na ganito. Sa point na iiwan niya yung kanyang idol. Natatalikuran niya yung kanyang idol. Ito pa mga kaibigan, hashtag paalam Tony Gonzaga, hashtag I am Tony. Nakakalungkot buong 2000 susubaybayan natin siya mula sa Sprite commercial ng I love you Piolo. Sumikat po siya dyan mga kaibigan dun sa Sprite commercial na yan. Hanggang sa naging miyembro siya ng host ng Itbulaga. Pagkatapos sumikat siyang mas lalo nung nag-host siya dun sa Pinoy Big Brother. At ito, WhatsApp. This thread took the words out of my mouth. I was a huge Tony G fan talaga before. Kasali pa ako sa mga fan club. Ganong level. Pero nakapagluksa naman ako. Haha, love the hashtag. Sayang ka Tony. Hashtag paalam Tony Gonzaga. So talagang marami sa tagahanga ni Tony yung nag-aalisan. Siguro napansin nila parang iba na.
simula nung sumuporta siya dito kay Presidente Marcos, parang nawalan siguro sila ng gana, no? Kumbaga, di ba sinasabi nila, tanggap naman nila eh. Kahit noon pa, idol na idol nila eh. Sinundan pa nila eh, dun sa mga sinaliang mga programa sa telebisyon. Oh. Pero ngayon, wala na. Tinalikuran na. #paalam Tony Gonzaga na nga eh. Ha? Ano pa mga kaibigan? Ito. I adore Tony's versatility and talent. Oh, humahanga naman daw siya dun sa pagiging versatile at pagiging talentado. But I cannot stand her hypocrisy. Hindi niya na raw kinaya yung pagiging hipokrita ni Tony Gonzaga. Oh, kaya so long. #paalam Tony Gonzaga. So ayan mga kaibigan eh, talagang nagbigay sila ng kanilang mga kwento. Nasad naman ako sa tweet na ito. Natatandaan ko kung gaano ko siya in-idolize. Especially nung nandun siya sa ASAP. Super fave ko talaga yung Genie in the Bottle. Genie in the Bottle. Genie in the Bottle niya. Also si Teddy din. Bias ko nun sa Four Sisters. Pero yun, ngayon she's a full-blown enabler of murder and corruption. Oh. Yan yung mga dahilan mga kaibigan kaya tumatalikod yung mga dating tagahanga ni Tony G. Enabler of murder and corruption. Kaya naman #paalam Tony Gonzaga. Ito pa, favorite ko dati kanta neto, Catch Me, I'm Fallen. And We Belong, in yung version niya ng Kasalanan Ko Ba. Pero mananatili na lang yon na nakaraan. Drama. #paalam Tony Gonzaga. Ito mga te, alam nyo yan. Idol ko yan si ate mong Tony dati. Tonylicious pa nga ako eh. Lahat ng movies niya, kabisado ko. Pero may dulo ang lahat. Kaya #paalam Tony Gonzaga. Ang dami. Sobrang katiting lang ng idolismo kay Tony Gonzaga kasi noon pa man aware na ako sa karakter niya base sa mga nababasa ko. Kamukha niya pa yung dalawa kong pinsan. #paalam Tony Gonzaga. Yan. Sobrang memorable ng boses niya, I swear. Hanga naman eh, sabi nila maganda boses, marunong kumanta, at yung kanyang alto voice daw. Talagang maririnig mo kapag sumabay siya nag-alto. Talagang marirecognize mo yung boses ni Tony G. Isang Catch Me, I'm Falling lang niya. Besides having an extremely annoying sister, ito yan, si Alex Gonzaga. Was pretty much blameless. Biruin nyo, ito yung mga dating talagang tagahanga ni Tony G. Na wala naman sila nakikita na pangit eh. Anong mga panahon na yan, nung mga singer pa siya, hindi pa siya sumasali sa politika. Pero sabi nga niya, crazy how a couple months can change your perception. Ilang buwan lang daw, nagbago na yung perception niya kay Tony Gonzaga. Kaya, #paalam Tony Gonzaga. Ayan mga kaibigan, ano pa, meron pa ba? Ito yung mga kwento nila eh. Sabi mo nga sa interview mo with Will, si Kuya Will siguro to, si Willie Rebillame, you're at the stage in your life right now na you don't do things for profit anymore. It's about what you want to do and what feeds your soul. Yan na ba yun, te? As an apologist? Yan ba yung sinasabi mo? Na hindi mo na priority yung kumita? Yung ginagawa mo ngayon, yun talaga yung gusto mo at yun ang pinapakain mo sa yung kaluluwa o sa yung pagkatao? Yun na ba yun? Yung pagiging apologist? Sure ka? Happy kaluluwa mo? #paalam Tony Gonzaga, #I am Tony. Samantala, ilang Twitter users naman ang nagtaka sa trending topic. Paglilinaw naman ng iba, hindi nategi ang actress. hindi talaga nategi. Nagko-concert nga sa Araneta eh. Bagkus ay pagtatapos ng pagsuporta ng dating avid fans kay Tony G. Yun po yung nangyari. Hindi po tegi. Kasi marami nagtaka yun. Marami nagulat. Ano ba nangyari? Bakit ito trending? Etong #paalam Tony Gonzaga. Kala nila tegi na talaga eh. Yan, bakit trending? Nakakaloka. Yung trend Mars Ayan nga po yung #paalam Tony Gonzaga.
So ilan po mga kaibigan, binahagi ko lang po sa inyo itong nangyari kanina lang. Bago po itong concert ni Tony Gonzaga, nag-trending po sa Twitter itong hashtag paalam Tony Gonzaga. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.